Day 21 of being frugal to reach 1 million peso savings as a newlywed. Ito yung gabi na na-hit namin yung 2,000 followers, kaya tuwang-tuwa kami. At dahil may konting extra budget, sabi ko kay wife, tara! Pero bago ko ituloy yan, fast forward muna tayo sa kinaumagahan. Mag-e-expire na kasi yung internet namin, kaya binayaran ko na agad. Isa rin to sa habits namin. Kapag kaya ng bayaran, inuunahan na namin. Kasi need din namin to sa work at para iwas stress sa huli. At ngayon, ito na yung promise ko sa kanya. Saan tayo pupunta? What if? Sa Landers. Pinangakuan ko kasi si wife na pag na-hit namin ng 2,000 followers, mag-aalat kami ng budget para sa extra snacks this month. Kaya sobrang excited siya. First time niya raw bibili doon dahil kakaiba sa usual naming nabibili. Kasi para sa akin, importante to. Kapag nangako ka sa asawa mo, gawin mo lahat para hindi mapako. Sa maliit o malaking bagay, trust pa rin ang puhunan. Pagdating namin doon, alam ko na agad kung saan siya pupunta. Pumunta nga siya dito. Kumuha siya ng mga flavors na never pa namin natitikman sa buong buhay namin. Sabi nga namin, kung pupunta ka na rin lang naman, subukan mo na yung hindi mo normal na binibili para sulit yung experience. Pero kahit ganito ang araw, mindful pa rin kami. Hindi kami kuha ng kuha. May limit pa rin sa budget. Kasi mas gusto pa rin namin ng 1 million savings kesa maging one day millionaire. Sa dulo ng araw, ito yung pinaka-importante. Masaya kami, grateful kami, at natutunan naming okay lang mag-enjoy paminsan-minsan. Basta may control at may purpose. Sa huli, nagpasalamat kami sa Panginoon sa simpleng blessings na ganito. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 21 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 22 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. May mga araw talagang puyat ka, pero kailangan pa rin bumangon. Today, medyo puyat kami ni wife. Alam kong hindi ideal yan, pero minsan ganun talaga ang buhay. Ang mahalaga, bumabawi ka pa rin, lalo na sa goals mo. Ako pa rin ang unang gumising kasi alam kong marami akong kailangan gawin. Bilang husband, gusto ko laging mag-step up at maging maaasahan para sa pamilya. Habang naghahanda ako sa task today, bigla akong nagutom. Naghahanap ako ng almusal. Tapos nakita ko yung pasalubong ng kapatid ko galing Iloilo. Naalala ko rin yung biscuit na galing Hong Kong mula sa isa kong pangkuya na nagbakasyon doon. Kaso naisipan ko, hintayin ko na lang si wife magising bago ko kainin. Kung may kuya rin kayong giver, nakakatuwang mabasa rin mga kwento nyo. Pero teka, 4 pala kapatid ko. May 2 pa akong ate na gusto kong i-appreciate. Pagising ni wife, nakita niya naman na makalat yung bahay. Kung ako na naman yata ang source ng gulo na ito. Buti na lang si wife, organized talaga sa bahay. At habang sinushoot tong video na to, dito ko naalala yung isa kong ate. Nung mag-iinit kami ng tubig pang kape, naalala ko na gift pala yun ng ate ko nung kasal namin. Yung electric kettle na medyo may kamahalan. Sabi ko pa nga noon, huwag na yung ganong presyo. Pero gusto niya raw ibigay yung best gift para sa amin. Sa totoo lang, blessed ako sa mga kapatid ko. Pag meron sila, gusto rin talaga nila mag-share. Alam nyo ba, ni single peso hindi ako humihingi kahit bunso ako. Kasi alam kong may kanya-kanya na rin kaming buhay. Para sa amin, ang pagiging frugal ay pagiging responsable rin sa adult life mo. Lalo na may asawa na ako ngayon. Hindi man ako masalita, pero sobrang na-appreciate ko sila. Pero teka lang, ba't ba kami hirap na hirap dito? Hindi kami kasi sanay sa disusi na dilata. Kaya ito ang mga nangyari. Ano na to? Ito ang tools na ginamit natin. Una, susi. Hindi gumana. Pangalawa, can opener. Flies, Talagang ayun, hindi flies, gumana. flies. Ito, muntik na. Dumi. Ano to? Kutsilyo wins pa talaga, no? At sa dulo ng araw, ito yung balance ng buhay. Pumunta ako sa relatives namin. Malapit lang to sa bahay ng parents ko. Nagkwentuhan. Tapos dumating pa yung isa kong ate galing Vietnam. Sabi nga namin, sana all. Pero higit sa pasalubong, mas mahalaga pa rin yung presence at pagiging giving. Minsan, masarap talaga magbigay kaysa sa tumanggap. Basta grateful ang puso mo. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 22 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 23 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed.
hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung may isang taong hindi kailanman sumuko sa atin, siya yung pag-uusapan natin ngayon, ang ating mga nanay, mother, mama, ina, mami, kahit ano pang tawag nyo sa kanila. Ngayon ang araw nila. At sa totoo lang, deserve na deserve nila itong i-celebrate. Madalas, hindi natin napapansin, pero sila yung unang nagsasakripisyo, yung marunong magtipid para magkasya ang budget at yung handang isang tabi ang sarili para lang masigurong okay ang pamilya. At dito natin mas nakikita ang tunay na frugality. Hindi lang sa pag-iipon ng pera, kundi sa sakripisyo, diskarte at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Kaya iilan lang to sa mga bagay kung bakit namin sila na-appreciate. Yung kahit kulang na, inuuna pa rin nila tayo. Yung simpleng pagtuturo nila kung paano magtipid na dala-dala natin hanggang ngayon. Yung mga sakripisyo nila na hindi nila kailangang ipagsigawan. Yung pagiging sandalan natin sa kahit anong sitwasyon. At yung pagmamahal nila na hindi nasusukat ng kahit anong halaga. Kung may kwento kayo tungkol sa nanay nyo, yung mga simpleng bagay na hindi nyo makakalimutan, ang sarap din sigurong mabasa o marinig namin yan. At sa dulo ng lahat, ito yung realization. Hindi lang tuwing may okasyon, ang appreciation natin sa kanila. Araw-araw, Mother's Day. Kahit anong marting natin sa buhay, kahit maabot pa natin yung 1 million savings goal, hindi yun yung tinitingnan nila. Ang mahalaga sa kanila, anak ka nila at mahal ka nila. Kahit ano pa ang estado mo sa buhay. Kaya, Happy Mother's Day sa dalawa naming ina at sa lahat ng nanay sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Samahan nyo kami sa journey na to. Day 23 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 24 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Ito yung isang simpleng bagay na madalas nating nakakalimutan. Ngayon, pag-usapan natin ang salitang suporta. Sa journey namin mag-asawa, napakahalaga ng suporta para maabot yung goal naming 1 million savings. Hindi lang ito tungkol sa pagtitipid o pag-iipon, kundi sa pagtutulungan, pag-intindi sa isa't isa at pag-angat bilang team. Kasi kahit gaano kaganda ang plano, kung walang suporta, mahirap siyang panindigan. Pero hindi lang yan, may isa pa kaming realization today. Pagkatapos ng church, may nag-alok sa amin ng cupcakes galing sa isang small business. At doon namin na-realize ang suporta hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa iba. Bilang mga taong nag-start din sa maliit, alam namin yung pakiramdam na umaasa sa unang customer, unang bibili, unang maniniwala. Kaya kung kaya namin sumuporta kahit sa simpleng paraan, ginagawa namin. Katulad nyo na sumusuporta sa content namin, malaking bagay yun sa amin. At hanggat kaya namin, ibabalik din namin yan sa iba. At ito yung dalawang bagay na tumatak sa amin ngayon. Una, ang suporta minsan maliit lang sa paningin mo, pero malaking bagay na sa iba. Isang bili, isang share, isang follow, baka yun na yung magpapatuloy sa pangarap ng isang tao. Pangalawa, hindi ka yayaman mag-isa. Sa bawat goal na naaabot, may mga taong tumulong, naniwala at sumusuporta sa'yo. Kaya matuto ka rin gawin yun sa iba. Sa dulo ng araw, na-realize namin na ang pagiging frugal ay hindi pagiging sarado sa pagbibigay, kundi pagiging wise kung saan at paano ka susuporta. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 24 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 25 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Alam mo ba, kapag frugal ka, minsan, parang paulit-ulit lang ang araw mo. Parang umiikot lang sa iisang routine. Hindi laging exciting, walang masyadong ganap, pero tuloy-tuloy. At doon namin na-realize na consistency talaga ang susi. Hindi kailangan bago ang ginagawa mo. Ang importante, tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo para sa goal. At doon, nabubuo yung progress papunta sa 1 million savings. Pero ito yung totoo na hindi madalas sinasabi. Mahirap talaga, kaya nga hindi lahat kayang gawin to. Hindi dahil special kami, kundi dahil pinipili namin araw-araw kahit hindi madali. Kasi kung madali lang, sana lahat nakaabot na ng goal na to. At dito papasok yung tanong, bakit mo pa itutuloy? Kasi bawat maliit na disiplina, bawat pagtanggi sa hindi kailangan,
At bawat simpleng araw na pinili mong maging consistent, yan yung unti-unting nagdadala sa'yo sa mas malaking resulta. Sa dulo ng araw, ito yung lesson namin. Di mo kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging consistent. Kahit boring minsan, kahit paulit-ulit, basta may direction ka, may mararating ka. Kaya if ito rin ang goal mo, we are also rooting for you. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 25 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 26 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Share ko lang kagabi, pinapacheck ko kay wife yung ginawa kong videos for Mother's Day. Hindi ko in-expect pero naiyak siya. Doon ko na-realize na minsan hindi lang pala tayo nag-share ng journey. Nakaka-touch din tayo ng ibang tao. Kung hindi nyo pa napapanood, baka relate din kayo doon. Today, tuloy lang ang buhay. Nagpa-laundry ulit kami kasi due date na ng mga damit namin. Ang ginagawa namin dito, iniipon namin yung coupon para may discount. Dahil nagpapalaba naman talaga kami, sinisigurado na namin na nagagamit din namin yung benefits. Practical na, nakatipid pa. Nagpa-deliver na rin kami ng tubig dahil ubos na. And then, balik sa usual. Naglaan kami ng 15-minute exercise ni wife. Sinibayan ko siya kahit konti para maramdaman niya na may support siya. Minsan, hindi lang sa pera ang laban, pati sa consistency at support sa isa't isa. Then eto na yung small reward namin for today. Kinagabihan, nag-crave kami ng malamig, yung tipong brain freeze. Kaya bumili kami ng mango shake. Sabay kwentuhan habang binuksan yung snacks na nabili namin previously. At alam nyo kung ano yung pinaka-satisfying doon? Yung kahit biglaan yung moment, hindi siya masakit sa bulsa. Kasi pinaghandaan, binudget, at may limit. Hindi siya deprive, may control lang. At doon mo mararamdaman na kaya mong mag-enjoy ng hindi sinisira yung goal mo. Since few days na ito ng May, ito yung currently monthly expense namin. Sa dulo ng gabi, nagpasalamat kami sa Panginoon kung gaano siya kabuti sa amin, sa maliliit at malalaking bagay. Kaya samahan nyo kami sa journey na to, day 26 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 27 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. May nagsabi sa akin dati, itigil ko na raw tong ganitong content kasi baka daw hindi ito ang gusto ng karamihan. Mas patok daw yung mga luxury, yung makintab na kotse, magarbong travel, mamahaling pagkain, yung buhay na parang andali kahit minsan pang isang araw lang. Pero ito yung sagot ko doon, hindi naman to para sa lahat. Para to sa amin at sa mga taong naniniwala na kahit simple lang ang buhay, kahit hindi ka lumaki sa yaman, may pag-asa ka pa rin guminhawa, lalo na dito sa Pilipinas. Aminin man natin o hindi, hindi madali mag-ipon, pero posible kung may disiplina. So balik tayo sa totoong buhay namin. Sabi ko kay wife, tara brunch na tayo. Yung mga binili namin previously, pares na lang natin sa mga itlog. Favorite ko kasi yun. Kaso sabi niya, wala na daw. At dito papasok ang reality check. Kailangan na ulit bumili. Malapit lang yung tindahan sa amin, kaya lang dahil sobrang init, nagmotor na kami. Gusto pa sana namin maglakad, pero minsan, kailangan mo ring piliin yung mas safe, lalo na sa ganitong panahon, summer. Kaya hindi kailangan perpekto para maging frugal. Minsan, simpleng adjustments lang yung aakma sa sitwasyon mo. Pagdating ng hapon, ito naman yung pause namin. Lumabas kami saglit, nagkwentuhan lang, walang gastos na malaki, simpleng pahinga lang mula sa trabaho. Tapos pagkatapos nun, balik ulit sa kayod. At dito namin na-realize, hindi mo kailangan ng engranding buhay para sumaya. Minsan, sapat na yung may direksyon ka, may kasama ka, at alam mong may patutunguhan lahat ng ginagawa mo. Kaya kung isa ka sa naniniwala, samahan nyo kami sa journey na to. Day 27 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 28 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Ngayon, medyo busy yung araw namin, pero may bigla kaming napag-usapan ni wife. Tungkol ito sa psychological wallet. Pero bago namin i-explain sa inyo to, naisip namin, paano kaya kung makapagtabi kami kahit maliit na amount araw-araw? Paano kung yung consistent lang? Kapag 500 a day, nasa 2,000 days pala bago mabuo yung 1 million savings. Kapag 1,000 a day naman, magiging 1,000 days na lang. At kung dumating yung panahon na mas lumaki na yung income mo, halimbawa 5,000 a day, parang 200 days na lang pala, may 1 million ka na. At doon namin natutunan na minsan sobrang focus tayo sa malaking pera. Kaya nakakalimutan natin yung power ng maliliit pero paulit-ulit na actions.
Kasi sa totoo lang, hindi naman laging one time big time ang sagot. Mas madalas, yung simpleng pagtatabi araw-araw o kahit kada sahod at yung pagkontrol sa gastos. Yun talaga yung unting-unting bumubuo ng malaking resulta. At ito yung delikado minsan. Kapag dumarami na yung ipon mo, may tendency na mararamdaman mo, uy, madami na to. Kaya minsan napapaisip kang gumastos ng sobra sa wants. Yung tipong dati pinag-iisipan mo pa ng ilang beses, pero ngayon parang gusto mo nang kunin agad kasi feeling mo kayang-kaya mo na. Doon namin na-realize na habang lumalaki yung ipon, kailangan ding lumaki yung discipline at mindset mo sa paghawak ng pera. At ito ang tinatawag na psychological wallet, na habang lumalaki yung ipon, mataas din yung wallet mo para hindi mo isipin na sobra lagi ang pera mo. At oo, alam namin yung sinasabi ng iba na hindi ka naman daw yayaman sa pag-iipon lang. Totoo naman. Pero para sa amin, ang ipon kasi hindi lang tungkol sa pera. Ito yung tungkol sa unang step para matuto ng disiplin, matutong magplano, at matutong bumuo ng magandang foundation. Kasi paano mo hahawakan ng malaking savings kung sa maliit pa lang, wala ka ng control. At dito namin gustong iwan yung lesson today. Mas okay nang may naitatabi kaysa wala. Hindi man agad milyon, ang importante marunong ka mag-manage at magpahalaga kahit sa maliit na halaga. Kasi kung ultimo piso, pinabaliwala mo, paano mo na ima-manage yung 1,000,000? Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 28 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 29 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Today, share namin yung game plan namin sa pag-handle ng finances para sa goal naming 1 million savings. Hindi kami experts, pero ito yung sistema na gumagana para sa amin bilang mag-asawa. Number 1, ours na, hindi na mine. Simula nung kinasal kami, pinagsasama na namin lahat ng income namin. Sahod man ito, sideline, galing extra racket, o kahit ano pa man yan. Combine dapat lahat. Kasi gusto namin maramdaman na team kami. Hindi na pera ko o pera mo, kundi pera natin. At sa totoo lang, malaking tulong siya sa relationship at sa pag-build ng trust. Pero hindi sapat ang income lang. Kailangan may plano. Kaya number 2, ang budgeting. Usually online sheets ang gamit namin ngayon. Pero dati, kahit notebook lang okay na. Lalo na sa mga taong hindi naman masyadong marunong sa tech. Ang importante, may tracking ka. Bago pa dumating yung buwan, iniisip na namin yung possible expenses. Katulad ng magpapalit na ba tayo ng gasol? May maintenance ba sa motor this month? O may bibilin ka bang bagong gamit this month? Syempre, kasama na dito yung mga monthly bills, pagkain, at essentials. At ito, importante. Lagi kaming may allowance. Yung parang estimation ba? Halimbawa, tingin namin ganitong amount lang yung tubig. Sabihin na natin 200 pesos per month. Gagawin na namin 250 pesos. Dinadagdagan na namin ng konti para ready kung sumobra. So halimbawa, dumating na yung sahod. Ano nang gagawin natin ngayon? Dito papasok yung priorities. Una, basic needs, yung utilities, pagkain, transportation, shelter. Ito talaga yung mga priorities namin. At pagkatapos nun, saka mo titignan yung mga ibang bagay katulad ng wants. At dito papasok yung level ng frugality mo. Magiging sobrang tipid ka ba ngayong month o kukuha ka ng konting wants? At choice mo yun. Sa amin ni wife dati, bago pa kami ikasal at nagsisimula pa lang magtrabaho, madalas talagang extreme frugality muna kami para makabuo ng foundation separately bago pa maging as one, as husband and wife. Pero ito yung madalas nakakalimutan ng marami. Ngayon nga, ito yung favorite line ni wife. Kung pwede mo nang bayaran mo na. Kasi kahit magaling ka mag-budget, kung mali timing mo sa bayarin, posible ka pa rin ma-stress o maipit. At ito naman ang number 4. Kapag may nasa-save ka, congrats! Pero wag mong kalimutan gawin yung pinaka-importante dyan, yung isave mo siya. Kasi minsan dahil may extra tayong nakikita, feeling natin pwede na agad gastusin. Pero doon nasisira yung momentum. At ito yung pinaka-importante sa lahat, na one of the best feelings para sa amin. Kapag natuto ka ng mag-save, mas nagkakaroon ka rin ng capacity tumulong sa iba. Kasi ang tunay na wealth, hindi lang tungkol sa dami ng pera mo, kundi sa kakayahan mong magbigay ng hindi nasisira yung sarili mong foundation. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 29 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 30 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Ngayong weekend, naisipan naman naming lumabas ni wife at pumunta sa mall.
At habang nasa biyahe kami, sakto ang dami naming nakikitang reminders sa daan na parang nagpapaalala talaga na maging thankful. Pero eto, hindi ibig sabihin na frugal kayo, bawal na kayong lumabas o mag-enjoy paminsan-minsan. Para sa amin, basta planned at pasok sa budget, okay lang magkaroon ng simple treat, lalo na kung para sa pamilya. Kaya ngayong araw, simpleng bonding lang with family ni wife. Kwentuhan, tawanan, at syempre pagkain. At alam nyo kung ano yung na-realize namin? Minsan hindi mo naman kailangan ng sobrang mahal para masabing naging magandang araw siya. Yung simpleng pagkain sa labas, maayos na usapan, at nakikita mong masaya yung mga kasama mo. Sulit na rin pala talaga. Mas masarap pa minsan yung ganitong moments kapag alam mong pinaghandaan mo naman at hindi ka napapagastos ng sobra. Nag-enjoy naman kami sa food at sulit din yung oras together. At syempre isisingit ko na rin dyan. Birth month ko nga pala ngayon. Kaya ni-request talaga ni wife na pakantahan ako ng birthday song. Bonus pa, may libreng ice cream pa akong nakuha. Kaya mas lalong napasaya yung araw namin. At doon namin lalo na-realize, hindi kalaban ng pag-iipon ng pagiging masaya. Basta marunong ka mag-limit at gumastos ng naaayon sa budget mo, okay na yun. At sa ngayon, nasa 12,324 ang current monthly expense namin. Kaya bawat galaw, pinag-iisipan. At pinaplano pa rin namin. Kasi para sa amin, ang totoong frugality, hindi pagde-deprive sa sarili, kundi yung marunong kang mag-enjoy habang iniingatan pa rin yung future mo. Kaya, samahan nyo kami. Sa journey na to, day 30 pa lang, tuloy-tuloy na to.